Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagin mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami magkusa. Kay bigat patnubay, sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay, ginhawang ninanais. Lilim namin sa init, kapiling bawat saglit, lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay paniriwain, sakit nami gamutin, kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritu aming tanglaw, kami iyong liwanagan, sa ningas ng pagmamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos di hiningahan niya siya. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas,
at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang linggo ng Pentecostes at sa araw na ito ay ating ipinagbubunyi ang kahalagahan ng Espiritu Santo sa ating buhay bilang mga Kristiyano at ang kaniyang tungkulin para sa ating simbahan. Tatlong mahalagang salita para sa ating pagninilay sa araw na ito. Una, nagpapabanal. 50 araw matapos ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay ang pagdating ng banal na Espiritu. Ang Espiritu Santo ang ikatlong persona ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito, kapantay sa pagkadiyos ng Diyos Ama at Diyos Anak. Umiiral na simula pa ng panahon at hindi nilikha. Isinugo ng Ama at ng Anak matapos na ang Anak ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Kaya nga, kung ang Diyos Ama ay ang manglilikha, ang Diyos Anak, si Jesus Nazareno, ang tagapagligtas, ang Diyos Espiritu Santo naman, ang nagpapabanal. Kaya naman, ang Espiritu Santo ay ang siyang naglilinis sa atin para ihanda tayong manirahan sa piling ng Diyos. Ang Espiritu Santo, pinadadalisay ang ating mga puso upang wag na nating hangaring gumawa ng masama. Narinig natin sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, ang pagbaba ng Espiritu Santo na waring mga dilang apoy, lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita sa iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ito po ang tanda ng pagsilang ng simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang tayo pinababanal ng banal na Espiritu, subalit ang ating simbahan din ay banal dahil sa Espiritu Santo. Ikalawa, nagbibigay buhay. Sa matandang tipan, naunawaan natin ang kahulugan ng banal na Espiritu bilang Espiritu ng Diyos. Ito yung kapangyarihang kumikilos sa daigdig. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang kumikilos para sa tao at sa sanlibutan. At ang kapangyarihan itong tinutukoy ay tinatawag na ruwa, isang salitang Hebreo na tumutukoy sa kapangyarihang nagbibigay buhay. Kung narinig ninyo sa ating ebanghelyo, si Jesus Nazareno, hiningahan ang kaniyang mga alagad at apostol bilang tanda ng pagkakaloob ng Espiritu Santo. Ang hininga ng Diyos na siyang bumubuhay sa tao. Ang hininga ng Diyos na siyang nagpapakilos. Ang hininga ng Diyos na siyang lumilikha. Ang hininga ng Diyos
na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya nga po narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ang paghingang ito ni Jesus Nazareno at kaniyang sinabi sa bandang huli, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At ang ikatlo, nagbibigay bunga. Ang banal na Espiritu ay ang nagbibigay bunga sa ating pamumuhay. Siya ang nagpapadalisay sa ating pag-ibig, katiyagaan, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Ang mga ito, hindi gawa ng laman. Ang mga bungang ito ay produkto ng presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya naman, narinig natin sa ikalawang pagbasa ang kaloob na ito ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. At ang bawat isa, binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa atin ang Espiritu Santo para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, hilingin po natin sa Diyos na ipagkaloob lagi sa atin ang banal na Espiritu upang magbungang muli ang pag-ibig at pananampalataya sa ating mga puso. Matagpuan nawa natin ang banal na Espiritu, ang lakas upang magpatuloy sa anumang pagsubok o hamon ng buhay. Ang banal na Espiritong gumagalaw at sumasama sa atin sa kasalukuyan. Binibigyan tayo ng ibayong pag-asa, binibigyan tayo ng inspirasyon, ng lakas ng loob at panibagong buhay sa kabila ng ating panughoy at kadilimang nagaganap sa ating buhay. Lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay maparaan at patuloy siyang gagawa ng paraan upang hanapin tayo, upang padalasayin tayo, upang pabanalin tayo, at hanguin tayo at idala sa kanyang kaharian. Sa mga panahong ito, wag nating kakalimutan na ang banal na Espiritu, ang banal na hininga ng Diyos, ang siyang nagpapabanal, nagbibigay buhay, at nagbibigay bunga sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, dumalangin po tayo sa Ama nating Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay
at ang ating lakas. Buong pagtitiwala tayong manalangin at sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit.